Naranasan mo na bang parang laging pagod ang isipan mo? Malabo, madaling madistract o makakalimutin? Nahihirapan ka bang mag-focus ng malalim kahit 10 minuto lang, kahit anong pilit mo? Maaaring umupo ka sa harap ng computer na may malinaw na layunin, pero makalipas lang ng 5 minuto, napapansin mong nag-i-scroll ka na sa TikTok o nagbabasa ng kung ano-anong balita. Nagtataka kung bakit parang mahina at lutang ang utak mo. Kung pamilyar ito sa'yo, hindi ka nag-iisa. Isa itong karaniwang sintomas ng isipang puno na kulang sa ensayo at laging nilalabanan ang walang katapusang distractions. Pero may magandang balita tulad ng mga kalamnan. Maaaring sanayin ang utak para tumalas, tumibay at mas tumutok. Sa video na ito matutuklasan mo ang 7 praktikal na mental workouts na dinisenyo para pahusayin ang iyong memorya at pagtutok. Ang mga teknik na ito ay nakaugat sa isang walang kupas na pundasyon, Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na naging gabay ng mga emperador, mandirigma, alipin at pilosopo sa gitna ng pagsubok sa pamamagitan ng paghubog ng panloob na lakas. Isang pilosopiyang walang arte, walang sisihan, may isang pangunahing prinsipyo lang. Pagtagumpayan mo ang sarili mo, tagumpay ang buhay mo. Kung ia-apply mo ang ganitong mindset sa pagsasanay ng iyong isipan, hindi ka lang magiging mas maalalahanin o mas makapagtutok, magiging matatag ka. Simulan na natin. Magsulat na parang si Marcus Aurelius. Ang pagsusulat ay hindi lamang para sa mga may aklat o may social media. Isa itong kasangkapan upang pamahalaan ang iyong panloob na mundo. Tulad ng hindi mo mahahanap ang isang file sa computer na puno ng kalat at hindi organisadong mga folder, hindi rin makapag-focus ang iyong isipan kapag ang mga iniisip mo ay nagsisiksikan at nagtutunggali sa atensyon mo. Inilalabas ng pagsusulat ang kalat sa isipan at inilalagay ito sa papel, kung saan mo, ito makikita, may sasaayos at higit sa lahat, maaari mo nang pakawalan. Kapag isinusulat mo kung ano ang bumabagabag sa iyo, inililipat mo ito mula sa panandaliang alaala, kung saan inuubos nito ang iyong focus patungo sa isang panlabas na imbakan na nagpapaluwag sa iyong isip. Parang kapag nagsasara ka ng mga background apps sa iyong telepono, para ito'y gumana ng mas mabilis. Matagal na itong naunawaan ng mga Stoic. Baka hindi man nila ginamit ang mga salitang executive function o cognitive load. Pero alam nila, kung hindi mo lilinawin ang iyong mga iniisip, ang iyong mga iniisip ang siyang magkokontrol sa iyo. Ang pagsusulat ay isang gawa ng sariling pamumuno. Araw-araw nagsusulat si Marcus Aurelius, hindi para sa iba, kundi upang manatiling nakatapak sa lupa sa kabila ng bigat ng pagiging emperador. Hindi siya sumusulat para maalala, sumusulat siya para makalaya. At marahil, iyon ang pinakamahalaga. Kaya, heto ang isang simpleng gawi na maaring baguhin kung paano gumagana ang iyong isipan. Tuwing umaga, bago mo buksan ang iyong telepono, magtakda ng timer para sa 5 hanggang 10 minuto at magsulat. Umupo, kunin ang panulat. Hindi kailangang maganda o tama sa gramatika. Isulat mo lang kung ano ang nasa isip mo, kahit pa simple. Medyo pagod ako. Masyado akong kumain kagabi. Kailangan ko nang simulan ang proyektong yon, pero wala pa ako sa wisyo. Hindi katalinuhan ang layunin, kundi kalinawan. Tinutulungan ng pagsusulat ang iyong utak na ayusin ang mga iniisip, kilalanin ang kalat sa isipan at tukuyin kung ano talaga ang mahalaga. Pagkalipas ng ilang araw, mapapansin mong may mga umuulit na pattern, mga alalahanin at temang paulit-ulit. Ang simpleng pagkilala sa mga ito ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa muling pagkakaroon ng fokus. Pinatitibay rin ng pagsusulat ang alaala sa pamamagitan ng paglipat ng impormasyon mula sa hindi malay patungong ganap na kamalayan. Kapag isinulat mo ang mga natutunan mo, mas malalim itong napoproseso ng iyong isipan. Hindi lamang tinatanggap, kundi binibigyang kahulugan. Ito ang tinatawag na generation effect. Kapag ikaw mismo ang bumuo ng kaalaman kaysa basta lang tumanggap, nito mas matagal mo itong natatandaan. Ginagawa kang aktibong mag-aaral ng pagsusulat, hindi pasibong tumatanggap. Isipin mo si Blaise Pascal,
na madalas isinusulat ang kanyang mga pagdududa at pagmumuni-muni, hindi para sa madla, kundi para mas malinaw niyang marinig ang sarili. Ang mga taong bihasa sa sarili nilang isipan ay hindi ipinanganak na kakaiba. Natutunan lang nilang makipag-ugnayan sa kanilang mga iniisip ng may layunin. Ang pagsusulat ay isang pakikipag-usap sa sarili, tahimik, walang paghusga. Maaari mong palalimin ang gawin na ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang layunin kada araw. Isulat ang isang bagay na nais mong tandaan, isang prinsipyo, isang sipi, isang katotohanan. Halimbawa, ito mula kay Epictetus. Hindi matututo ang isang tao kung iniisip niyang alam na niya ito. Ang pagkopya nito gamit ang kamay ay hindi lamang pagbabasa, ito ay pagninilay. At ang pagninilay ay mas epektibo sa pagpapatibay ng alaala kaysa kahit anong note-taking app. O, nakakatulong ang pagsusulat para maalala mo. Ngunit higit doon, nakakatulong ito para makalimot, umastama, makawala. Bit-bit natin ang mga lumat, hindi pinangalan ng damdamin, munting pangamba, at alalahaning unti-unting sumisira sa ating focus. Nililinis ng pagsusulat ang mental workspace mo, parang pagsasara ng mga pop-up window na paulit-ulit na humahadlang sa iyong daloy. Kapag wala na ang mga iyon, muling luminaw at lumalim ang iyong pag-iisip. Kung naitanong mo na kung bakit minsan hindi ka makapag-focus, kung bakit ang pagbabasa ay parang mabigat na gawain, o kung bakit lumulutang ang isipan mo, pag-upo pa lang sa trabaho, hindi dahil tamad ka, sobra ka lang sa pasan. Sobra kang nagdadala ng mga hindi pa napoprosesong iniisip. Ang pagsusulat ay parang paglilinis ng RAM ng isipan bago magsimula ang tunay na pag-iisip. Kaya bukas ng umaga, laktawan muna ang lo-fi playlist o ang sobrang tapang na kape. Buksan mo ang isang kwaderno, kunin ang panulat at magsulat, tapat magulo kung ano man ang lumabas. Pagkalipas ng isang linggo, gumagaan na ang iyong isipan. Pagkalipas ng isang buwan, tumatalas ang iyong pag-iisip. At pagkalipas ng ilang buwan, hindi ka na hila-hila ng iyong mga iniisip. Ikaw na ang humahawak sa manibela. Kapag natulungan ka na ng pagsusulat na ayusin ang nasa loob mo, isali mo naman ang iyong katawan sa usapan. Hindi lahat ng sagot ay nasa pahina. May mga sagot na naghihintay sa paggalaw. Kahit pinakamaliit na hakbang, maaaring magbukas ng pinakamalalim na focus at pagkamalikhain sa loob mo. Pangalawa, igalaw ang katawan. May isang bagay na bihira nating mapansin. Ang mga sandaling may biglang kislap ng ideya o may biglang malinawan sa isip. Kadalasan, hindi ito nangyayari habang tayo'y nakaupo lang. Mas madalas, dumarating ito habang naghuhugas tayo ng pinggan, naglalakad sa labas o nag-iinat matapos ang matagal na pagupo. Para bang ang bahagyang paggalaw ng katawan ay nagbubukas ng isang susi sa isipan. Hindi iyon aksidente. Iyan ang kalikasan ng tao. Ginawa tayong gumalaw, hindi lang upang makarating mula punto A papuntang B, kundi upang mas makapag-isip, hindi hiwalay ang utak sa katawan. Ito ay isang pagpapalawig ng galaw. Kapag naglalakad ka, dumadaloy ng mas maayos ang dugo, mas maraming oksiheno ang umaabot sa utak, at ang mga bahagi ng isipan na may kinalaman sa alaala, konsentrasyon, wika at imahinasyon ay tumatalas. Kaya't sinasabi ng mga neuroscientist tulad ni Dr. Wendy Suzuki ng NYU na ang ehersisyo ang pinaka-transformatibong bagay na maaari mong gawin para sa iyong utak sa ngayon. Ngunit hindi kailangang mag-gym o tumakbo ng milya-milya upang gumalaw. Paalala ng mga Stoic, mamuhay ng simple, may layunin at episyente, at ganoon din dapat ang ating galaw. Naranasan mo na bang maglakad lang para mag-isip? Walang earphones, walang podcast, walang text, lakad lang, hinga at pansin. Bawat hakbang ay nagpapabagal sa bagyong umiikot sa iyong ulo. Habang gumagalaw ang mga paa, unti-unting nagkakaayos ang isipan. Marahil naranasan mo na ito noon, hindi mo lang alam kung anong tawag. Ngayon alam mo na, hindi lahat ay may oras para sa mahahabang lakad, pero kahit ang maliliit at simpleng galaw sa opisina, sa silid-aralan o sa loob ng bahay, ay maaaring magkaroon ng di inaasahang epekto sa iyong isipan. Tumayo kada 30 minuto, maglakad-lakad ng 2 minuto na walang ginagawa.
Basta gumalaw lang. Hindi lang ito para sa sirkulasyon ng dugo. Binibigyan din nito ng pagkakataon ng utak na mag-reset, parang pagpindot ng F5 sa iyong diwa. Bawat magaan na paggalaw ay nagpapalipat sa utak mula sa pagkapagod tungo sa panibagong lakas. Isa pang paraan, mag-isip gamit ang mga kamay. Kapag isinasama mo ang katawan sa proseso ng pag-iisip, tulad ng pagdodrawing sa whiteboard, malakas na pagbasa habang nakatayo o paglalakad habang nag-aaral, na aktibo mo ang parehong motor memory at semantic memory. Ang sabayang aktibasyong ito ay tumutulong sa utak na mas tumibay ang pag-alala. Tinawag ito ng mga Griego na loci method o pag-alala sa pamamagitan ng espasyo. Sa mas simpleng salita, gumalaw habang natututo at naroon din ang tahimik at paulit-ulit na mga gawain, paglalaba, paghuhugas ng pinggan ng walang ingay. Naaktibo rito ang tinatawag na default mode network ng utak, ang lugar kung saan namamayani ang pagkamalikhain at alaala. Ang mga dakilang inventor at negosyante tulad ni Nikola Tesla ay pinahahalagahan ang mga ganitong katahimikan bilang sagradong oras ng pag-iisip. Sa panahong puno ng ingay, ang tunay na tanong ay, binibigyan mo ba ang katawan ng pagkakataong tulungan ng isipan? O pilit ka pa ring nananatiling nakaupo, umaasang maging produktibo, habang unti-unting nauubos ang focus mo? Hindi na nakapagtataka kung bakit araw-araw naglalakad ng mahigit 20 kilometro si Mahatma Gandhi para linawin ang kanyang isipan, o kung bakit may sariling paglalakaran si Charles Darwin, ang tinatawag niyang sandwalk, kung saan siya nagpapabalik-balik habang iniisip ang teorya ng ebolusyon. Hindi mo kailangang maging si Darwin, pero kailangan mo ng sariling espasyo na gaya niyon, kahit ang pasilyo lang sa tabi ng iyong mesa. Subukang magtakda ng timer kada 45 minuto. Tumayo, mag-inat, at maglakad ng 10 ikot sa paligid ng iyong upuan o lumabas sa iyong balkonahe tuwing umaga bago tingnan ang telepono. 3 minutong tahimik na paggalaw at paghinga. Gawin mo ito araw-araw at mapapansin mong mas malinaw pa rin ang iyong isipan pagsapit ng hapon. Titibay ang iyong alaala at ang konsentrasyon ay hindi na pakiramdam na isang hiblang madaling maputol. Ang paggalaw ay hindi lamang pisikal. Ito'y pintuang bukas sa kalinawan ng isipan, talas ng damdamin, at utak na marunong makinig sa sarili. At kapag nagising na ang isipan sa pamamagitan ng galaw, ang susunod na hakbang ay hindi ang dagdagan pa ito ng impormasyon. Ang susunod ay ayusin ito, sapagkat hindi nasusukat ang kapangyarihan ng alaala sa dami ng naitatago, kundi sa kung gaano kahusay nitong alam kung saan ilalagay ang lahat. Kaya, paano mo mas lalalimang maalala, pipiliing may karunungan at mananatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Magpatuloy tayong maglakad patungo sa pamamaraang ginamit ng mga Stoic sa loob ng maraming siglo, malinaw at may estrukturang alaala. Pangatlo, ang Stoic na mapa ng alaala hindi nilikha ang utak ng tao upang magsilbing imbakan ng datos na gaya ng USB drive. Mas kahalintulad ito sa isang hardin. Anumang hindi maingat na itinanim at inalagaan gamit ang pag-unawa ay malalanta o maglalaho. Gayunman, marami sa atin ang pilit pa ring mag-memorize na parang makina, paulit-ulit, walang saysay, inuulit ang mga bullet point na walang kahulugan, umaasang tatanggapin ito ng utak kahit papaano. Ngunit anong nangyayari kapag ito na ang pinakamahalaga? Naglalaho ang kaalaman na para bang hindi ito kailanman naroon. Ang alaala ay hindi tungkol sa pagbubunton ng mga impormasyon. Gaya ng sinasabi ng mga Stoic, ang pag-alala ay isang sinadyang kilos ng ugnayan. Bawat ideya ay kailangang mailagay sa tamang lugar na uugnay sa karanasan at sa sariling mga pagpapahalaga. Hindi ito tungkol sa dami ng binabasa, kundi sa lalim ng pag-unawa. Hanggang ang natutunan mo ay maging bahagi ng iyong mental DNA, likas sa iyong pag-iisip at automatikong lumilitaw sa iyong mga kilos. Isipin kung gaano mo kabisado ang isang lumang kwento, ngunit ganap mong nakalimutan ang formula na pinag-aralan mo noong nakaraang linggo. Bakit? Dahil ang kwento ay may damdamin, imahe at konteksto. Ang formula ay mga tuyong simbolo lamang. Hindi nag-iimbak ng datos ang utak. Nagtatago ito ng kahulugan. At hindi ito purong teorya.
Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Stanford University na ang pag-uugnay ng bagong impormasyon sa imahe, emosyon at personal na konteksto ay maaring magpataas ng pangmatagalang alaala ng hanggang 70%. Ang pamamaraang Stoic sa alaala ay hindi nakabase sa pag-uulit lamang. Ito'y nakasalalay sa kakayahang makita ang diwa ng isang bagay at iangkla ito sa sariling karanasan. Isaalang-alang si Ray Dalio, tagapagtatag ng Bridgewater Associates. Bumuo siya ng sistema ng pagpapasya gamit ang mental maps, mga personal na modelo ng pag-iisip na hinubog ng malinaw na prinsipyo at tuloy-tuloy na puna. Hindi siya natututo para lamang sa kaalaman, natututo siya upang kumilos. Iyan din ang daan ng mga Stoic. Ang kaalaman ay hindi totoo hanggat hindi ito naisa sa buhay. Kaya kung madali kang makalimot, huwag mong sisihin ang iyong alaala. Balikan mo ang iyong pamamaraan. Subukan ang teknik na ito. Kapag nakatagpo ka ng bagong ideya, huminto sandali at itanong sa sarili, paano ito nauugnay sa mga alam ko na? Pagkatapos isipin ito bilang isang malinaw na imahe. Iugnay ito sa isang aksyon, damdamin o pamilyar na sitwasyon. Halimbawa, kung pinag-aaralan mo ang tungkol sa mga lever sa physics, isipin mong ginagamit mo ang pala para buhatin ang isang malaking bato sa hardin. Ang larawang iyon ang magsisilbing angkla ng ideya sa iyong pangmatagalang alaala. Napaka-epektibo ng mind maps upang maisakatuparan ito. Sa halip na maglista ng mga datos ng sunod-sunod, iguhit mo sila na parang sanga ng puno. Bawat sanga ay isang konsepto. Bawat maliit na sanga ay imahe, kwento o personal na pananaw. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nagkakabisa, inaangkin mo ang kaalaman. Sa sandaling mailagay mo ang isang ideya sa iyong sariling mental map, ito'y nagiging bahagi mo. Parang gulugod na hindi na maihihiwalay sa iyong pagkatao. Tanungin mo ang sarili mo, nag-aaral ba ako para maalala o para magamit? Ang tunay na alaala ay hindi nasusukat sa dami ng naitatago, kundi sa tumpak at epektibong pagbabalik nito kapag kailangan. At mangyayari lang ito kung mag-aaral ka gaya ng isang pilosopo. May layunin, may sistema at may pagninilay. Ang mga taong mahusay umalala ay hindi iyong may pinakamatinding memorya. Sila ang may pinakamahusay na istruktura ng impormasyon. Hindi sila nagbubusog ng isip, nagtatayo sila ng sistema. At iyan ang kaibhan ng passive recall at active recall. Iyan din ang dahilan kung bakit mas naaalala natin ang mga bagay na itinuturo natin kaysa sa mga basta nating binasa. Dahil ang pagtuturo ay pumipilit sa ating utak na isayos ang kaalaman ng malinaw, lohikal at madaling maipaliwanag. Magsimula sa isang paksa na iyong pinag-aaralan. Gumawa ng mind map. Pagkatapos, ipaliwanag ito gamit ang sarili mong mga salita, gamit ang mga imahe, personal na halimbawa at mga tanong na mapanlikha. Sa susunod na kailangan mo ito, babalik ito sa iyo na parang pamilyar na daan pauwi. Ito ay hindi basta-bastang teknik. Ito ang pundasyon ng isang organisadong sistema ng pag-iisip, ang mismong tinatawag ng mga Stoic na hegemonikon, ang sentro ng isip, dahilan at kalooban. Hindi aksidente na ito ang turing nila bilang haligi ng isang rasyonal at pinamumunuan sa sariling buhay. At gaya ng kahit anong sentro ng pamumuno, ito'y kailangang sanayin at planuhing mabuti. Hindi ito maaring maging kalat-kalat na tumpok ng walang saysay na kaisipan. Ngunit upang gumana ito, hindi sapat ang istruktura lamang. Kailangan mo ng isang tagabantay. Araw-araw, binabaha ang iyong isipan ng balita, pagkabahala, paghahambing, at paghusga. Kung walang nakatayo sa pintuan ng iyong diwa upang piliin kung ano ang papapasukin at ano ang dapat hadlangan, kahit ang pinakamalakas na kuta ay maaring wasakin mula sa loob. Diyan nagsisimula ang papel ng mental gatekeeper. Pang-apat, ang panloob na bantayan minsan ang kalat sa isip ay hindi nanggagaling sa sobrang dami ng ginagawa, kundi sa pagpapasok ng sobrang dami ng walang tagabantay. Tiningnan mo lang ang lagay ng panahon sa iyong telepono, pero nauwi ka sa panonood ng maikling video. May lumabas na notification, kumatok ang katrabaho. Isang random na isipin tungkol sa utang na hindi pa nababayaran kahapon ng sumakmal sa iyong isip.
Wala ka pang nasimulan, pero parang nagmarathon na ang utak mo, malabo ang mga alaala at wala kang focus. Sa pilosopiyang Stoic, tinatawag ito na breach, hindi mula sa labas kundi mula sa loob. Inilarawan ito ni Marcus Aurelius bilang pagtataksil ng isang isip na walang bantay. Kaya kahit siya ay isang emperador, naglaan siya araw-araw ng oras para sa isang bagay, tahimik na pag-oobserba sa kanyang mga iniisip. Ang pagiging tagabantay ng iyong isip ay hindi isang malabong konsepto. Ito ay isang kasanayan, gaya ng pag-aaral, magbaybay o magbuhat ng weights. At ang simula ay nakakagulat na simple. Umupo ng tahimik ng 5 minuto araw-araw at pagmasdan ng iyong hininga. Hindi ito relihiyosong meditasyon. Ito ay pagsasanay ng kamalayan. Kapag may pumapasok na isipin, huwag itong habulin, husgahan o piliting itaboy. Kilalanin lang ito. Ito ay pagkabalisa o iyan ay kuryosidad at marahang bumalik sa iyong hininga. Parang doorman na tumitingin kung may paparating, tapos muling tumatayo ng matatag. Sa bawat ulit mong gawin ito, sinasanay mo ang utak mo na bumalik sa kasalukuyan. Isang mahalagang kakayahan para sa alaala at konsentrasyon. Ipinakita ng pananaliksik mula sa University of Massachusetts Medical Center na pagkatapos ng 8 linggong araw-araw na pagmamasid sa hininga, tumataas ng malaki ang gray matter density sa hippocampus, bahagi ng utak na konektado sa alaala. Samantalang ang amygdala, sentro ng stress at emosyon, ay lumiliit. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka lang mas marami ang matatandaan, kundi mas bihira ka ng malunod sa mga nakakabahalang o nakakagambalang isipin. Nagsisimula ng muling ayusin ng utak mo ang sarili para sa kaliwanagan at kaayusan. Dito nagkakamali ang karamihan. Ang alaala ay hindi lang basta pagkuha ng tala, pag-uulit ng mga fakta o paggamit ng memory tricks. Ito rin ay tungkol sa pagpapanatiling malinis ng entablado ng iyong isipan para lumitaw ang mga mahalaga. Kung ang isip mo ay isang teatro, karamihan sa atin ay pinapapasok ang daan-daang di nakikilalang artista ng sabay-sabay. Walang script, walang spotlight, walang ayos. Ano ang resulta? Kaguluhan. Ang pagmamasid sa isip ay ang stage manager mo. Hindi nito pinipigilan ang mga artista. Pinipili lang nito kung sino ang papasok. Kaya kapag oras na para mag-focus, ang isip mo ay hindi na puno at maingay na lugar. Ito'y maliwanag, tahimik na espasyo, handa para sa mga mahahalaga. Pwede kang magsimula ngayon. Hindi mo kailangan ng espesyal na unan o perpektong tahimik na lugar. Kailangan mo lang ng upuan, sa minuto at isang desisyon. Umupo, ipikit ang mga mata at bantayan ang iyong isip na parang pinto ng isang banal na lugar. Kapag may pumasok na isipin, lagyan ito ng label, tapos bumalik sa hininga. Sa simula, madalas kang maligaw, palipat-lipat ang isip mo. Hindi iyon pagkakamali, iyon ang pagsasanay. Sa bawat pagkakataong mapansin mong lumihis ka at bumalik, isang rep iyon para sa iyong awareness muscle. Subukan mo ito ng tuloy-tuloy ng 7 araw, 5 minuto lang kada araw. Itala ang progreso mo. Mararamdaman mong magiging magaan ang isip. Mas dadami ang maalala mo. At nakakagulat, magkakaroon ka pa ng dagdag na oras dahil hindi ka nahuhubugin ng bawat paliparang isip. Tanungin ang sarili, buhay ka ba ng may isip na walang bantay? Gaano kadalas kang umupo para sa isang mahalagang bagay, tapos nauwi sa paglaho sa mga mensahe o paikot-ikot na pag-iisip? Kung madalas ang sagot, walang hiya doon. Ibig sabihin kailangan mo ng tagabantay at ikaw ang tagabantay na iyon. Kung nandito ka pa, patuloy na nagbabasa, kasama ko pa rin, congratulations. May ibig sabihin yan, hindi mo lang ito pinakikinggan, handa ka ng kumilos. Kung gayon, pindutin ang subscribe para hindi mo mapalampas ang susunod na mga bahagi. Dadalhin ka ng natitirang bahagi ng video sa buong sistema. Bawat piraso ay nagtutulungan para magkaroon ka ng utak na malinaw, nakatuon at kontrolado. Samahan mo ako. Ang tunay na kapangyarihan ay makikita kapag nasa ayos na lahat ng bahagi. Pang-5, isang gawain lang, stoiko ang paraan. Napansin mo na ba na may mga araw na sobrang busy ka, pero pagdating ng gabi, parang wala kang maalala na makabuluhang nagawa. Lahat ay parang malabo, parang ulan na dumudulas sa bintana. Ang isip mo ay parang kapehan sa oras ng rush hour.
Maingay, siksikan, maraming tao na pumapasok at lumalabas na hindi nagtatagal. Wala kang natatandaan dahil walang tumagal ng sapat para maalala. Pero hindi mo kailangang magmuni-muni sa bundok o sa isang monasteryo para hasain ang alaala o pataasin ang konsentrasyon. Kailangan mo lang matutong isara ang kapehan, matutong gawin ng buong buo ang isang bagay, gaya ng mga Stoiko. Hindi bumagal ang mga Stoiko para mabuhay ng kakaunti, mas buhay sila. Hindi sila gumagawa ng kakaunti lang. Hindi lang nila ginagawa lahat ng sabay-sabay dahil nauunawaan nila ang isang mahalagang katotohanan. Ang alaala ay hindi imbakan lang. Isa itong spotlight. Nililiwanag lang nito ang tinutukan. Pero kapag palipat-lipat ang ilaw, wala talagang malinaw na naiilawan. Para maalala ng malinaw at malalim, kailangan mo itong bigyan ng buong atensyon ng sapat na tagal. Kaya ang focus ay hindi lang isang birtud ng Stoiko, isa itong ehersisyo ng isip. Halimbawa, nagbabasa ka ng libro. 3 pahina pa lang kinuha mo ang telepono para tingnan ang mensahe. Pagbalik mo, kailangan mong basahin muli ang pahina. Ang kakaibang pakiramdam na parang nabasa ko na ito ay cognitive fragmentation. Hindi nabigyan ng sapat na oras ng utak mo na ilipat ang impormasyon mula short-term patungong long-term memory. Kapag paulit-ulit mo ito ng 1 taon, makakabasa ka ng 12 ng libro pero walang maipapakita. Ang fokus ay hindi luho. Ito ay kaligtasan, lalo na para sa isip na araw-araw ay pinapahirapan ng social media. Narito ang unang ehersisyo mo. Pumili ng isang gawain ngayon at gawing ritual ng focus. Halimbawa, paggawa ng kape. Kapag ginagawa mo ito, gawin mo lang talaga ito. Hingin ang bango ng beans. Pakinggan ang tubig na kumukulo. Panoorin ang kape na tumutulo. Huwag sumagot ng mensahe o isipin ang deadline. Hindi ka lang naroroon, tinuturuan mo ang utak mo na ito ay karapat-dapat na pagtuunan. 5 minuto lang ng isang bagay na buong focus ang gawin ay maaaring mag-reset ng buong nervous system. Hamos yung maatang nakakapagtaka, hindi ka mapapagod pagkatapos. Magiging magaan ang pakiramdam dahil hindi mo na kailangang i-juggle ang 10 ditapos na isip sa ulo mo. Alam mo ba na ang alaala ay hindi lang nakakabit sa impormasyon kundi sa estado ng isip mo? Kapag nag-aaral ka sa kalat-kalat na estado, tinatanggap ng utak mo ang karanasan bilang ingay at hindi ito pinapahalagahan. Pero kapag nakatuon ka ng buo, minamarkahan ng utak mo ang sandali bilang mahalaga. At doon ito naiimbak. Isa pang paraan para sanayin ng focus, pagsusulat gamit kamay. Kapag sumusulat ka ng kamay, hindi ka pwedeng copy-paste. Hindi mo pwedeng i-undo. Hindi ka makakalipat ng tab. Kailangan bumagal ang utak mo at ayusin ang mga iniisip nito. Pinapalakas nito ang linear na pag-iisip, mahalaga para sa alaala, lalo na sa mundo ngayon na puno ng mental interruptions mula sa social media. Ang pagsusulat gamit kamay ay tumutulong na manatili sa isang isipin ng mas matagal, kaya mas natatandaan mo ito. Kawili-wili, habang mas nagmamadali kang makaramdam, mas kailangan mong bumagal. Habang mas nagmamadali ang buhay, mas mahalagang mag-unplug at magtuon dahil dito mo lang matatamo ang mahalaga. Ang focus ay hindi pumipigil sa alaala. Ito ang susi para ma-unlock ito. At ito ang pinakamahalagang bahagi. Kapag nanatili kang nakatuon ng sapat na tagal, hindi ka lang nakaintindi sa ibabaw. Nauunawaan mo ang estruktura sa ilalim. Ganitong uri ng pag-unawa, hindi mo kailanman nakakalimutan. Biologically, may bahagi ang utak mo na tinatawag na prefrontal cortex. Ito ang kumukontrol sa focus at paggawa ng desisyon. Kapag sinanay mo ang focus, pinapalakas mo ang bahaging ito. Ipinakita ng neuroscience na tense hanggang 15 minuto lang ng malalim na focus araw-araw ay maaaring magpabuti ng malaki sa alaala at proseso sa loob ng ilang linggo. Hindi ito teorya, ito ay ebolusyon. Kaya, paano mo gustong mabuhay? Parang palaso na umiikot sa hangin o bilang tagapangalaga ng iyong atensyon? Pumili ng isang gawain ngayon, pagsifold ng labada, pagluluto, pagbabasa ng isang pahina, at gawin ito na parang wala ng ibang mahalaga. Magugulat ka kung gaano kaliwanag ang isip mo pagkatapos. Ang magandang alaala
ay hindi nagsisimula sa mga teknik sa pagmememorya. Nagsisimula ito sa pagbibigay sa utak mo ng pagkakataong panatilihin ang mahalaga. Sa kalaunan, hindi nagugustuhing manahimik ang pag-unawa sa loob mo. Gusto nitong lumabas, gusto nitong maipaliwanag, maibahagi. At sa sandaling subukan mong ipaliwanag, ang isang bagay na sa tingin mo ay naintindihan mo, sisindi ang isip mo. Lumulutang ang mga ideya, gumagawa ka ng koneksyon. Kung ang focus ay ang paghawak, ang pagtuturo naman ay ang pag-lock dito. Ang pinakamahusay na paraan para maalala ang isang bagay ay ipasa ito sa iba. Tuloy tayo sa susunod na bahagi, pang-anim magturo. Para matandaan kapag binasa mo lang o narinig ang isang bagay, madali itong makalimutan sa loob lang ng ilang oras. Pero kapag napilitan kang ipaliwanag ito sa iba, dumikit ito ng malalim na hindi mo na mabitawan. Parang bumulong, ang utak mo, mahalaga ito, hawakan mo. Ang problema, karamihan sa atin ay parang mga funnel lang. Pumapasok ang impormasyon tapos dumadaloy lang palabas. Walang pagninilay, walang pagproseso. Kaya kahit na maraming binabasa, pinapakinggan at pinag-aaralan, pagdating ng oras na kailangan mong alalahanin, parang wala kang maalala. Sabi ng isang matandang kapitbahay, ang batang lalaki ko, naaalala lahat ng natutunan niya kasi palagi siyang umuuwi at kinukwento ito sa kanyang lola. Ang matanda naman, tahimik lang na parang bato natututo tapos tuluyang nawawala. Malalaman mo kung sino ang mas magaling. Wala ng libro, wala ng siyensya. Pero tama siya, hindi napapanatili ng utak ang kaalaman sa pamamagitan ng passive intake. Nangyayari ito sa pamamagitan ng aktibong pagpapahayag. Kapag nagpapaliwanag ka ng isang bagay, kahit simpleng pagkukwento o pagtuturo lang, napipilitang linawin, ayusin at ipaliwanag mo ito. At ang prosesong iyon ang naglalak sa kaalaman sa long-term memory. Sa loob ng utak mo, ang hippocampus ay parang pansamantalang imbakan. Kapag hindi nakikita ng utak ang dahilan para itago ang isang bagay, itinatapon nito iyon. Pero kapag naaalala mo ang impormasyon gamit ang sariling salita, sa pagsasalita man o pagsusulat, nakakatanggap ang utak ng signal na mahalaga ito. Dito pumapasok ang prefrontal cortex na tumutulong sa hippocampus para ilipat ang impormasyong iyon sa long-term storage. Dito nagiging pangmatagalan ang alaala. Naiintindihan ito ng mga Stoiko pa noong sinaunang panahon, pero hindi nila ito tinawag na teknik sa pag-aaral. Tinawag nila itong mental na pagsasanay. Sabi ni Seneca, habang nagtuturo tayo, natututo tayo. Kapag naipapasa mo lang ang natutunan mo, doon mo ito tunay na nagiging sayo. Hindi ito basta-bastang pagme-memorize. Ito ay isang sinasadyang pagkilos para gawing bahagi ng pagkatao mo ang kaalaman. Isipin ang isang simpleng tanghalian kasama ang mga katrabaho. Kaninang umaga, may nabasa kang nakakatuwang bagay. Kapag naibahagi mo ito habang kumakain, nadodoble o nadadagdagan pa nga ang tsansa mong maalala ito kumpara sa simpleng pagbabasa lang at pagsasara ng libro. At kapag umuwi ka tapos sumulat ka pa ng maikling post sa social media tungkol dito, kahit walang ibang makabasa, malaki pa rin ang nagagawa mo. Tinuturuan mo ang utak mo. Pumili ng isang bagay na natutunan mo ngayon. Mula sa podcast, trabaho o usapan. Sabihin mo ito sa isang tao. Kaibigan, magulang, katrabaho, kahit pusa mo, wala bang kasama, isulat mo sa notebook. Hindi kailangang mahaba, basta malinaw. Pagkalipas ng ilang araw, subukan mo ulit ipaliwanag ito ng hindi tinitingnan ang mga tala. Kung kaya mo, congrats. Nilalak ng utak mo ang kaalaman parang isang pilosopo. Ang astig pa rito, hindi lang pinapalakas ng pagpapaliwanag ang alaala. Pinapatalas din nito ang focus mo. Mas nagiging mapanuri ka sa pakikinig. Hinahanap mo kung ano ang karapat-dapat. Ibahagi, pinipili mo ang mahalagang piraso ng impormasyon na parang nangangalap ng tuyong kahoy sa gubat. 2 beses ang benepisyo, mas naaalala mo, mas malalim ang focus mo. Marahil iniisip mo, pero ano ba ang ituturo ko? Kaya nga ito gumagana. Hindi mo kailangang maging eksperto, kailangan mo lang gustong mas maunawaan ng mabuti. Sa bawat pagpapaliwanag, hindi ka nangangaral. Hinuhubog mo ang isip mo at malapit mo nang mapansin ang pagbabago.
Mas magiging matalas ang mata mo sa pagbabasa, pakikinig, at pagmamasid dahil alam mong kailangan mong ibahagi ito. Kapag namumuhay ka na parang lahat ay posibleng gawing aral, mas nagiging alerto ka, mas tumpak, at lumalaban ng parang mandirigma ang alaala mo. Pero eto ang pinakamahalaga. Ano ang mangyayari kapag hindi ka lang nagkukwento, kundi pumapasok ka sa hindi pa kilala? Kapag hindi ka lang natututo mula sa libro o iba, kundi mula sa mga tunay at hilaw na karanasan, kapag may ginawa kang awkward, bago, o nakakatakot, dito tumataas ang utak mo sa pinakamataas na antas. Dito sumasabog ang paglago. At ito ang huling aral na iniwan ng Stoicism. Lumabas sa comfort zone mo. Subukan ang bago araw-araw, hindi para baguhin ang buhay mo agad-agad, kundi para muling iguhit ang mapa sa loob ng isip mo. Dahil habang mas malayo kang lalakad mula sa pamilyar, mas matalim, mas matalino, at mas buhay ang utak mo. Pang-7, subukan ang bagong bagay. Hindi mo kailangan ng brain training games o memory apps. May isang simpleng paraan, madalas hindi napapansin, para patalasin ang isip. Subukan ang isang bagong bagay araw-araw. Parang napakasimple nito para maging mahalaga, pero isa ito sa pinakamakapangyarihang gawain para paunlarin ang memorya at focus kapag naintindihan mo kung paano ito gumagana at tuloy-tuloy kang gumagawa nito. Hindi interesado ang Stoic philosophy sa mga matataas na teorya. Ito ay matindi at praktikal. At walang mas praktikal pa kaysa pilitin ang isip mo na lumabas sa autopilot gamit ang maliliit at kakaibang karanasan na pinipilit ang utak na mag-focus. Ang atensyon ng daan papunta sa memorya. Kapag nakilala ng utak mo ang isang bagay bilang pamilyar, nagsisave ito ng enerhiya sa pamamagitan ng pagtulog o pag-ignore. Nag-commute ka papunta trabaho na parang robot at hindi mo maalala kung sino ang bumati sa'yo. Pero kung ngayon umaga iba ang ruta mo o suot mong medyas ay hindi magkapares, gigising ang utak mo. Mapipilitan itong mag-engage para i-process ang bagong input. Dito nagsisimulang mag-activate ang memorya at focus. Hindi lang ito kwento lang. Ang mga pag-aaral sa neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na baguhin ang sarili ay nagpapakita na ang pag-expose sa utak sa mga bagong sitwasyon